May nagtanong sa akin, 2. Before it reflects in your clearance as a derogatory record due to issuance of warrant of arrest, which will be executed within 24 hours, 3 consecutive non-appearance to your court hearings for violation under Revised Penal Code, Article 315, estafa, and Article 318, deceit. The warrant section will coordinate with the designated municipal police station, Philippine National Police, for your arrest. Call us at immediately to avoid commotion in your area. RTC Warrant Section. Alright. Napakagandang katanungan po nito. Pero bago po natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Naknanteting itong mga to. Nananarantado na naman. Ay, Diyos mio, Marimar. Dito sa video na ito, alamin ho natin kung tama ba na nagme-message sa inyo yung RTC warrant section. Ayan, tsaka yung sinasabing estafa, tapos yung deceit. Okay, so isa-isayin natin, himayin natin yung katanungan na ipinadala niyo po. Okay? So sabi nga po dito is before it reflects in your clearance as derogatory record due to issuance of warrant of arrest. Yan, which will be executed 24 hours. Within 24 hours daw po. Okay, ang tanong po, bakit kayo i-issue ng warrant of arrest? Di po ba? Hindi ko na ho, hindi ko na ho isinama yung mga ibang mensahe dito kasi puro mura. So, puro beep lang, baka mabingi kayo. So, ito na lang ho inano ko. So, ito ho siya, sasabihin, may warrant daw. Sige, bakit ho? Anong dahilan? Di ba? Yung warrant po inilalabas yan. Pagka yan, may suspicious na na krimen na ginagawa. Di ba? Kaya may krimen na ginawa. Ganun po. Di ba? Hindi yung kagaya ng ganyan, Sus Mariosep. Usaping utang tapos sasabihin may warrant. Not unless po pagka yan nilinlang or tawag dito yung dinaya nyo sila o niloko nyo sila. Yun yung sinasabi nila dito Ito po, sabi nila meron daw kayong 3 consecutive hearings na non-appearance. Bakit? Tingnan nyo ho, kagulo. Warrant ang ilalabas, pero ala naman kayo nasi-receive na sabina. Di po ba? Yun mo masakit dun Kasi yung sabina po, yan po ang nagpapatunay na may nagsampa po sa inyong kaso. Mapa-kriminal po yan o mapa-sibil. Tapos ayan, titira na naman sila. Sinabi pa nila rito na yun nga po, maglalabas daw ng warrant which will be executed within 24 hours. Tapos 3 consecutive na non-appearance to your court hearing for violation under the Revised Penal Code. Hindi ko maintindihan bakit sasabihin niya 3 consecutive na non-appearance ng violation ng Article 315. Di po ba? Magulo yung nila, yung pinapadala ho nilang mensahe. Tingnan niyo ho, excuse me po, sila na mismo ang naguguluhan sa sarili nila. Di ba ang gulo-gulo? Kasi ganito lang ho yan. Okay? Ayon ho sa ating konstitusyon, wala hong makukulong sa utang. Okay? Maliwanag po yun. Basta hindi pa lamang po nakakabayad. Okay? Not unless yan, gumawa po yan ng panlulokot, panlilinlang, o di kaya nagpatalbog ng tseke. Sa panlulokot panlilinlag, yan po yung estafa, at yung po pagpapatalbog ng tseke, yan po yung BP22 or yung bouncing check law ng ating Pilipinas. Yun lamang po yung may mga criminal liability sa usaping utang. Okay, ngayon sinasabi ho nila rito, meron daw kayong nilabag na sa Revised Penal Code yung Article 315, estafa nga daw po, tsaka yung Article 318, deceit. Isa lang naman ho yun inaano pa nila di ba? Tapos ito pa, the warrant section will coordinate, di ba, with designated municipality police or Philippine National Police. Tapos kailangan daw tumawag kayo immediately para ma-avoid yung commotion. Nakita nyo di ba?
Inaano na naman kayo ito, niloloko na naman kayo eh. Di po ba? Sabi ko sa inyo, itong mga bugok na to, wala talagang alam sa batas. O, nakita nyo ho sinasabi ho na meron kayong kaso. Asan ho yung summon? Tama. Wala eh. Di po ba? Pag wala ho kayo na-receive na summon, okay? Ang summon po, pinapadala yan, ang gagamitin ho niyan, yung mga tao sa korte, yung sheriff po nila, okay? Kung hindi ho kaya ng sheriff, pwede ho padala yan through mail. Okay, ngayon, ito. Nandun po sa summon, kung ano po yung detalye. Para ho maliwanag. Kung wala naman kayo na-receive na summon, bakit kayo magkakaroon ng kaso? Di po ba? Hindi po pwede yan na hindi kayo nakabayad ngayon, overdue bukas. Tapos may demanda na kagad, ay kalokohan yan. Hindi ho ganun kabilis yan. Sabi nga ho sa inyo, kailangan yan, i-exhaust ho muna lahat. Okay, yung kanilang kakayanan para maningil. No? Maningil ho dapat sila. Yung tamang pamamaraan ng paniningil. Hindi ho kagaya ng ganyan, takutan eh. Di po ba? Hindi nyo kailangan, kayong mga bugok at abusadong online lending apps, hindi nyo kailangan takutin yung inyong mga kliyente para magbayad. Okay? Inilalayo nyo sa sarili ninyo eh. Inilalayo nyo yung mga kliyente nyo sa inyo eh. Ganun ang ginagawa nyo. Diba? Inam-inam, kausapin nyo ng maayos. Diba? O, doon naman ho sa mga nanghihiram, okay? Kung alam nyo naman po sa sarili po ninyo, na wala pa kayong kakayanan magbayad, huwag muna kayo manghihiram. Kasi mababaon at mababaon lang kayo sa mga bugok at abusado online lending apps na yan. Okay? Negosyo nila yan eh. Talaga mag-a-advertise yan. Kung ano-ano ang gagawin yan para mahikayat kayo. Ngayon, kung alam nyo sa sarili po ninyo na wala pa kayong kakayanan talaga manghiram, ay huwag muna kayo manghiram. Kasi ang mahirap, di nakita nyo may napapansin ako, mga nagtatanong, nag-aaral pa lang ho, wala pang trabaho, nanghiram sa ola. Yan ho, kasalbahihan yung mga yan eh. Di ba? Masyadong pinadali ang panghihiram. Nakita nyo, walang credit investigation, walang verification. Di ba? Paano malalaman, di ba? Kung may kakayanan magbayad yung kanilang kliyente o yung nag-apply sa kanila, kung hindi dadaan dun sa dalawa na yon. Oh, sige nga. Basta sila lahat ng mag-apply, 90% doon, ina-approve. Hindi ko maintindihan kung bakit. Diba? Ano ba yan? Puro benta lang talaga ba gusto nyo? Oh. Samantalang napakasarap pong magtrabaho pag inuuna ang quality. Yung kalidad po. No? Kaysa doon sa quantity. Sige, nandun na tayo. Let's say, meron kang 100 kliyente araw-araw. Oh. Out of the 100, kung 10 lang ang magbayad doon, di 10% lang ang collection efficiency mo. Sira ulo ka ba? Ganun ang ginagawa nyo eh. Diba samantalang kung yan, pinadaan nyo sa tamang proseso ng pagpapautang, okay? Kung may 100 ang kliyente, nagbayad ang 90, di 90% ang collection efficiency mo, di ba mas maganda? O di yung kung ano kitain nun, yun ulit ang re-rolyo mo. Sira ulo kayo. Sinisira nyo talaga tong negosyong to. No? Yan ang mahirap sa inyo. Tapos kung ano-ano pang pinagsasasabi nyo, di ba? Sa tingin nyo, pagka tinakot nyo yung mga kliyente nyo sa mga ganyang klaseng mensahe, magbabayad yung mga yan. Lalayo ang loob sa inyo yan. Di ba? Hindi nyo na nga kinakausap ng maayos, binabarag nyo na nga agad. O. Tapos, kalakas-lakas ng loob nyo, hindi sinasagot ang tawag, kayo gumawa ng ng dahilan para layuan kayo ng kliyente ninyo. Di ba? Paano kayo sasagutin kung babaragin nyo agad? Diba? Napakaliwanag po niya sa prohibition on unfair debt collection practices. Bawal yung ginagawa nyo. Inilista na kung ano yung bawal. Tapos kung ano yung bawal yung ginagawa nyo, magago talaga kayo. Diba? Kadali-dali ho magpahiram. Kadaling magpautang. May proseso. May mga batas na nakalatag. Ba't hindi nyo sundin? Babasahin nyo lang. Diba? Payo ko sa inyo mga bugok at abusadong online lending apps. Mag-hire kayo ng abogado. Para ituro sa inyo kung ano yung tama. Mario Joseph, nandiyan na yung mga batas. May mga memorandums na nakalatag. Ba't hindi nyo pa masunod? Mga siraulo talaga kayo.
Di ba? Uulitin ko po, doon po sa padala po ng katanungan na to, huwag niyo i-stressin ang sarili ninyo dahil awang pananakot lamang yan. Pero hindi po porkit papadala ng pananakot yung mga bugok na yan, ano nyo na yan, hindi nyo nababayaran, bago. Okay? Bayaran nyo siya dahil obligasyon ho natin eh. Di ba? Kasi nakahiram tayo ng pera, may obligasyon tayo sa kanila. Okay? Kaya lang itong mga bugok kasi nga na to, hindi sumusunod sa batas. Diba? Ito ho yan kasi marami ho ako naririnig nababasa sa aking mga comment section tsaka sa nagpapadala ng email sa akin. Illegal daw po lahat ng mga OLA na yan kasi nga daw po mataas ang interest ng aras. Hindi po, okay, ganito yan Legal po silang magpautang. Ang problema po, illegal yung pamamaraan nila ng paniningil at pagpapautang. Sila mismo legal kasi may lisensya yung mga yan Okay, not unless kung yan i-revoke or wala doon sa listahan ng lending companies, financing companies, saka ng recorded online lending platforms. Okay? Dapat checkin nyo doon sa tatlo na yon. Pagka wala sila doon, yun, illegal yan. Pero yan, pagka yan nasa listahan ng lending or nasa financing, listahan ng financing companies at nandun sa recorded online lending platforms, legal ho sila. Kaya lang, unfortunately, yung pamamaraan ng pagpapautang, yung interest, yung processing fee, at yung paniningil, yun yung illegal. Okay? Kaya yun yung gawin yung tawag dito, pambalik sa kanila. Legal kayo Diba? Kaya lang yung pamamaraan nyo ng paniningil at pagpapautang, mali, illegal. Yun po yung i-report nyo sa SEC, sa NPC, sa PAOK, sa PNP, sa NBI, tsaka sa DOJ. Pwede nyo padalan lahat yan ng complaint. Now, excuse me po, pagka po yan na read, okay, pagka yan na read, at alam nyo na doon sa listahan ninyo na isa yun, puntahan nyo po. I-present nyo lahat yung inyong ebidensya na kayo hinaras, ganito kalaki interest, para humatuluyan yung mga bugok na yan. Kasi kung hindi ho natin gagawa ng paraan, di tayo a-action, wala po. Di po ba? Ngayon, let's say, taga-malayo ho kayo, taga-probinsya. Tumawag ho kayo doon sa sangay ng gobyerno na nakahuli sa kanila. Paano ho kanyo gagawin namin? Kasi nasa malayong lugar ho kami Nasa probinsya, pupunta pa ho ba kami dyan? O kailangan na lang namin ipasa yung aming mga kailangan ipasa dito sa district office sa probinsya na to? Ganun tanong nyo. Kasi marami rin ho nagme-message sa akin layo-layo namin, hindi namin kayang gampanan. Pwede ho kayo magtanong sa kanila. Sabi ho sa inyo, when in doubt, pagtanong. Okay? Pagka ho, meron kayong na-receive na ganito, mga mensaheng, mga puro kabulastugan, magtanong ho tayo. Mag-research ho tayo. Huwag ho natin muna takutin ang sarili natin kasi nauuna ho yung takot So, nagkakaroon tayo ng anxiety at depression. Alisin ho natin yun. Kasi pagka yun namutawi sa inyo, yung anxiety at depression, ay talaga pagkakaroon kayo ng sakit niyan. Ay napakahirap pong bumawi dyan. Okay po, sana lang po, nabigyan ko ng linaw. Yung mga ganitong klase ng mga pananakot. Kasi paulit-ulit, maraming ganitong klase ng tanong. Isa lang sasabihin ko sa inyo, isang tabi nyo siya. Kasi alam nyo naman na pagka pananakot Di ho ba? Ngayon, mag-concentrate kayo kung paano nyo siya babayaran. Tuloy nyo lang yung buhay nyo. Diba? Makimingil kayo sa mga kamag-anak ninyo, mahal nyo sa buhay. Huwag nyo hong ihinto yung buhay ninyo kasi dahil sa pananakot itong mga bugok na to. Yun ang gusto niyang mga yan Di ba? Ba't kayo magpapatalo doon? Di po ba? Kung hindi nyo kaya mag-isa, baka meron mo kayong mga kamag-anak dyan na makakatulong sa inyo. Di ba? Na makabangon muli. Di ba? Hindi ko sinasabi to financially, ito emotionally and mentally. Diba? Baka meron kang kaibigan dyan. Hingahan nyo ng problema para matapos yung problema nyo na yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawa pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.